Nasa linya na po natin, si Attorney Riza Jajuri. Okay, magandang hapon sa iyo, ma'am. Si Vance Fernandez po to. Yes, magandang hapon din, Madam Vance, at sa ating pong mga tagapakinig, magandang hapon po. Sa mga Muslim yung tagapakinig, assalamualaikum po. Okay, ma'am, alam ko naman po na busy kayo at marami kayong natutulungan diyan. Para sa kaalaman ng ating tagapakinig dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, ano po ang gawain ng isang MSSD o what we call Ministry of Social Services and Development? Okay. Siguro po para mas madaling maintindihan ng inyong mga tagapakinig, siguro ihalin tulad na lang po natin siya bilang counterpart po kami ng Department of Social Welfare and Development. So ang aming pong mga programa, meron po tayo sa poverty alleviation and social protection. Meron po tayong gender equality, disability and social inclusion, human capital development din po, disaster, risk and crisis intervention. At po-conduct din po tayo ng mga regulatory functions natin and standards para sa iba't iba pa pong social welfare agencies. And yung panghuli, dahil may batas po tayo on IDP rights law, mandatory po namin ang IDP protection and provision of durable solution. Yes, ma'am. Go ahead pa. Yung ilan pong nationally funded programs ng DSWD at saka yung National Council for Senior Citizens, kami rin po ang nagpapatakbo dito. Kami ang nag-manage, kami ang nag-implement in partnership with the national agencies I mentioned. Yes, ma'am. Go ahead. What else? So, yun po, ang mga halimbawa po, siguro mahaba kasi po ito eh. Yes, ma'am. Go ahead. Maghalimbawa na lang po tayo. So, kunyari po dun sa poverty alleviation and human capital development, meron po tayong tinatawag, halimbawa, yung isa sa aming mga magagandang programa, itong Unlad Pamilyang Bangsamoro, kung saan nabibigyan po natin ng seed capital ang mga hikahos na pamilya. Nabibigyan po sila ng training on basic business skills, and then para po lumago ang kanilang small enterprise, mga micro-enterprise, sinisigurado rin po natin na supportahan sila in other ways. Like, meron po silang monthly rice subsidy in the amount of 1,200. Yung anak po nilang nasa eskwela, especially mga nasa college, ina-enroll din po natin sa iba pa pong programa namin on educational assistance. And then eventually, kapag maganda po ang nakita nating resulta dun sa pamilyang yon, pwede pa pong magdagdag ng additional capital na 20,000 pesos. Alam po natin sa BARM, isa sa pinakamahirap na rehiyon, although naipaakyat po natin ang, naipaba pala ang number or dami ng mga pamilya below poverty from 50+% to 23% na lamang po. Alam po natin na very fragile pa din yun, especially ngayong may crisis po, posible pong lumaki uli ang numero ng ating mahihirap. So itong mga programa tulad nito, tulad ng Unlad Pamilyang Bangsamoro, sa mga orphans, sa mga PWDs, sa mga senior citizens and solo parents, lahat po yan meron po tayong mga programa. Kasi po, bukod sa LGUs, yung Ministry of Social Services and Development, siya po ang tumatayo na social welfare agency, hindi lang sa regional level, kung hindi pati po hanggang sa munisipyo. Doon po sa mga LGUs na hindi pa po na-devolve yung social welfare. So, ang mga trabahante po natin, mga empleyado po ng MSSD, hindi lang pang-region, kung hindi up to the level po ng munisipyo. And even up to barangays, kasi nag-mobilize po tayo ng mga para-social workers na dapat ay ang bawat barangay dito po sa region na ito ay may at least isang para-social worker. Mga 2,500 plus po yan sila. So, sinisigurado po natin na yung maabot po natin ang pinaka
liblib na lugar at ang mga programa para sa kababaihan, sa kabataan, sa mga natatraffic na tao, among others, ay na i-offer po natin sa ating mga kababayan. Mhm. Yes, ma'am. Aside dito sa nasabi nyo, no, may mga nagawa din ang ating MSSD, lalong-lalo na nung nariyan ho kami, no. Nakatulong kayo na malaki sa pagbibigay ng kapital, no. Lalong-lalo na doon sa isang parang ikot-ikot lang siya, parang nagbabasura. Ngayon, naging maganda ang kanyang buhay sa pamamagitan ng tulong ninyo, no, financial. 15,000 po ang pinagkaloob nyo at may rice subsidy. Napakalaki ho ng utang na loob niya sa inyo at nais niyang iparating talaga sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Luzon, kung anong nagagawa ng MSSD BARM. Kasi po, para hindi lang masabi na ang MSSD ay isang talagang malaki ang nagagampanan dyan sa lugar ninyo. Natulungan nyo rin po yung mga nasa makakaliwa na nagkaroon ng kanilang sariling negosyo sa pagbibigay nyo ng kapital. Matanong ko lang po, ma'am, kung let's say nakaahon na po ba siya sa kanyang negosyo, kayo po ba ay tutulungan pa sila o meron po silang dapat pang iasa po sa inyo? Yung tulad po ng nasabi ko, Ma'am Van, Yes. yung unang bigay po namin ay 15,000. Pero pag nakita po namin na talagang nagpursige yung beneficiaryo at nangangailangan na suportahan pa siya para mas mapalago palalo ang kanyang microenterprise, nagbibigay pa po tayo ng scale up na kapital. So kung yung una 15,000, 20,000 po. So pwede po niyang ayusin yung packaging ng product niya, yung advertising, pwede pong yung lawak niya ay mas malapad, hindi lang sa munisipyo na siya nagbibigay, kung hindi sa buong cluster of municipalities, or iaakyat niya na hanggang probinsya o hanggang region. So, hanggat kakayanin po natin, yung programa po is good for 3 years, na sana ay makatulong ito para umakyat po siya sa level of well-being na mas mataas kaysa dati. Pero kahit po tapos na yan, malamang po ay i-manage pa rin yan ng ating social worker. Kasi ayaw po natin silang mag-slide down just because merong mga shock or may mga biglaan pong pangyayari, mga emergencies na posibleng masira or kumina po ang kanilang mga micro-enterprises. Yes, ma'am. Meron din kayong mga inisyatibo na tulong sa mga biktima din po ng bagyo. Paki-elaborate po para sa ating mga tagapakinig. Yes po, marami po tayong mga programa din under disaster response, no? Dahil ang trabaho po rin natin ay disaster response and emergency assistance. So kasama po dito yung kapag may mga sakuna sa atin po dito sa region namin, marami po ang insidente ng displacement dahil una, meron pa rin po panakanaka na gulo, sigalot sa pagitan ng mga armadong grupo at mga forces ng gobyerno or communal violence din, no? At the same time, mataas din po yung insidente ng natural disasters, lalo na po pagbabaha kapag may malakas na ulan dito o sa malalapit na parte ng farm. So meron po tayong emergency relief assistance, binibigyan po sila ng life-saving na mga pagkain at non-food items. Nagmo-mobilize din po tayo, nung sinabi ko kanina, mga para-social workers, para katuwang po sila sa pagre-responde. Meron din po tayong binibigay ng mga emergency go bag para sa mga communities na lagi pong tinatamaan ng displacement at mga responders po nila, binibigyan din po natin ng mga equipment para sa response, madali po silang makapagbigay ng tulong sa kanilang mga komunidad. At meron tayong emergency shelter assistance, lalo na kapag may pagkasira, total or partial sa kanilang bahayan.
yung water sanitation and hygiene or WASH. Tayo po ay nagbibigay ng rationing ng tubig para makainom sila ng mabuti, especially during displacement, mga hygiene kit, at rehabilitation po ng mga water systems nila. And then of course, meron po tayong D-cares, no? Yung Bangsamoro Critical Assistance for indigents in emergency situation. Kung saan kapag may kinakaharap pong krisis ang isang tao, pwede pong lumapit sa atin para po kung nandun po sila sa ospital na partner natin, masasagot po partially or fully yung natitira nilang bills, no? At meron din po tayo para sa mga gamot, may partnership po tayo sa pharmacy at iba pa pong mga pangangailangan, burial assistance, mga laboratory, among others. And then, meron po tayong hatid kasi dito po sa barn, dito po pumapasok at lumalabas yung mga nagpupunta ng Sabah, no, para magtrabaho at minsan hinuhuli po sila dahil overstaying sila, wala silang papeles. Kapag ni-repatriate po sila o i-transfer po sa atin, MSSD din po ang sumasalo para makabalik po sila sa kung saan sila nanggaling. Yun po yung karamihan sa ating mga programa at yung IDP protection po para po yung hinahanap nating durable solution, mga solusyon na hindi lang yung pagbabalik sa kanila sa pinaroroonan nila bago sila na-displace, kung hindi mabigyan sila ng iba pang proteksyon, pangangailangan sa edukasyon, sa livelihood, among others. So, tinitingnan po natin yung kabuuang pangangailangan at karapatan ng mga IDP dahil marami-rami po dito, no? Naalala po natin yung Marawi Siege in 2017 at hanggang ngayon ay hindi pa po lahat nakakabalik. Well said, ma'am. Aside from that, meron din kayong mga, na-mention nyo yung tungkol dito sa mga gamot, no? Alam ko may partners po kayo, no? Through, let's say, lumapit sa inyo, nagbibigay po kayo ng guaranteed letter. Yes, ma'am. Meron po tayong understanding, memorandum of agreement with branches of a pharmacy, reputable po sa iba-ibang parte po ng barn dito sa mainland pa lang, no? Pero pag meron pong humihingi ng gamot kasi mabigyan po kami ng reseta at may valid ID, bibigyan po sila ng endorsement or parang guarantee letter doon sa pharmacy kasi nagde-deposit na po tayo ng pera doon sa pharmacy. Binabawas na lang po doon yung nasa-charge na mga nire-refer po natin mga kababayan po natin. So, through guaranteed letter, sir, mama, no? Actually, hindi po guarantee letter. Kasi yung guarantee through letter, cash. pa lang natin babayaran. Okay. Pero ito po, naka-deposit na po tayo sa pharmacy. So, i-minus na lang po nila. Ibibigay po nila sa amin yung invoice. At doon na po natin ibabawas yung naibigay na namin. Doon sa nabigay na naming deposit, yung amount na ibigay po sa pasyente or sa kliyente. Pero tama po kayo, hindi po cash ito. Ang makukuha po nila ay yung mismong gamot mula sa pharmacy. Yes, ma'am. Meron kayong mga, let's say, sinasabi nyo tungkol dito sa isang pinuntahan ninyo dito sa Undal. Sa isang dating combatant at displaced person na ngayon ay sinasabing isang community leader na. Magkano po ang pinagkaloob po natin tulong dito? Ano na po siya ngayon? Bali, yung ma'am, yung dating may kapansana na dalawang paa. Oo. Okay. Yung magkano? Yes. Para sa kami. Yes, una, ma'am. pinacilitate po natin yung kanyang pagkuha ng prosthetic. Kasi yung paa niya, nalagyan po ng artificial na leg. So, nakakalakad na siya. Pero bukod po doon, dahil siya ay na-identify din pong beneficiary ng Kalinga para sa may kapansanan na financial subsidy, nakakakuha din po siya ng 1,000 pesos per month.
po. Aside Hello? from the rice subsidy, ma'am, ano? Ay, yung rice subsidy, ma'am, dun po yun sa UNLAD. Sa unlad lang. So livelihood. sila wala, Opo. ma'am, na rice subsidy. Wala po, unless sila ay maging beneficiary din dun sa other program. So ito po ay particular lang para sa kanilang ibang pangangailangan related sa kanilang disability. Yung UNLAD po ay para sa human capital at ang livelihood assistance. Mhm. So, magkaiba po yon, pero pare-pareho po na pwedeng ma-access kung sila po ay qualified. Napakaganda po ng programa nyo. Paano ho nyo sila natutulungan? Let's say, meron bang pag lumapit po sa inyo, ni-refer ng kasama na nakatanggap na sa inyo before? Natutulungan din po ba ninyo agad-agaran? Oo. Siyempre po, meron po tayong mga guidelines, no? May po nakasulat kung paano natin napipili ang ating mga beneficiaryo. Hanggat kakayanin po ay talagang tutulungan po natin ang ating mga kababayan. Basta lang po makapasok siya sa criteria. So halimbawa po, for the livelihood assistance, importante na makita natin na meron na siyang inclinasyon at kakayanan kahit panimula pa lamang na magkaroon ng business, no? Kung nakikita po natin yon sa assessment ng ating social worker at ni-refer po siya ng iba pang beneficiaryo, posible rin po na siya ay mabigyan ng tulong under the same program. Pero ma'am, meron din kayong programa ng KOPKOP na tumutulong sa mga individual na may sakit at may kapansanan. Opo. Yung KOPKOP, ma'am, yun, ito naman po yung para sa mga orphans, mga nawalan po ng magulang, especially may malaking puntos po para makapasok yung mga bata na namatayan po ng magulang dahil po sa gera. Dahil alam po natin yung kasaysayan dito, nagkaroon po tayo ng armed conflict. So marami pong mga bata din na nawalan ng mga magulang. So yun po yung para sa orphans, yung KOPKOP. Yung UNLAD po, yun po yung sa livelihood. Yung Kalinga po, para sa may kapansanan, so PWD po. So iba-iba po yan siyang mga programa, ma'am, na pinapatupad ng ating mga municipal social welfare officers. At tinitingnan po nila sa komunidad nila anong programa ang angkop para sa isa sa kanilang mga constituents, no? I-assess nila at kung ano yung pangangailangan ng tao, doon po nila ipapasok sa angkop na programa. Ma'am, meron din kaming nakita diyan na parang feeding program diyan sa lugar din ng Mindanao, no? Pwede po niyong isalaysay dito para sa ating mga tagapakinig. At na ito ang kauna-unahan na merong mobile na pwede silang magluto sa harapan nila o kaya magpakain sa mga bawat barangay na inyong mapupuntahan. Hello, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun po yung nilaunch po natin nung nandito po kayo sa Mindanao, sa farm. Nilaunch po natin yung kitchen on wheels. So binigyan po tayo ng UN World Food Program ng isang truck na ang truck na yon may kakayanan pong magluto ng hot meals. So gagamitin po natin ito para sa mga na-displaced na community na kung saan ang unang issue po nila na kakaharapin ay paano po sila kakain. So, bagamat nagbibigay din po tayo ng mga bigas, ng mga canned goods, sa unang mga oras po, wala pa po silang kakayanan na magluto ng sarili nilang pagkain. So, itong mga kitchen on wheels, ito po sana yung gagamitin natin para doon sa mga unang oras ng displacement sa mga areas ng mga evacuees, no, yung mga displaced persons. Pero pwede rin po natin gamitin, tulad nung nakita nyo rin po during the launch, para sa mga komunidad, lalo na yung mga may bata, no, na nangangailangan na din ng
supplementary feeding. Pwede rin po yun magamit doon. Usually, ma'am, saan ninyo balak ilagay po ito o pumunta? Mobile naman po ito, ma'am. So, Mm-mm. pwede po nating dalhin sa kung saan may pangangailangan. Una, tulad ng sabi ko, during displacement po. So, marami pong nangyayari dito sa Maguindanao, Del Sur at Norte. Meron din po dun sa pinuntahan din ng isang grupo sa Special Geographic Area kung saan paulit-ulit din po na may displacement dahil din sa natural disasters. Yes, ma'am. Tanong ko lang, ma'am, tungkol dito sa mga senior citizen. Usually, mga magkano ang payout nila? Ang senior citizens, ma'am, ay yung social pension Yes, ma'am. ay programa po yan ng DSWD, and in partnership with them, tayo po ang namamahala sa implementasyon dito. So, ang subsidy po or yung stipend or yung amount na nabibigay po sa kanila ay 1,000 pesos per month. How about, ma'am, yung 4Ps? Marami din dyan sa inyo? Mga ilan na ho po to? Yung mga active po, kasi nagpa-fluctuate yan dahil depende po kung nakakasunod sila sa mga kondisyon, mga 200,000 plus din po. Although, marami rin po ngayon na gagraduate dahil may 7 years pong requirement na kapag lumagpas ka na doon, ikaw ay matatanggal, or baka naman po umabot ka na doon sa pinakamataas na level of well-being, di mo na kailangan ng malaking suporta mula sa gobyerno, and therefore magbubukas po yun ng pagkakataon na yung iba namang may hirap din at qualified din sa programa ay makapasok naman po sa 40. So mga 200,000 plus po, ma'am. 200,000 ang ating mga plus. benefits. Diba? Ang dami Yes na po. rin, ma'am, ano? Yes po. Kasi madadagdagan pa yan. Hindi lang yan. Yes po. Oo. Kasi Kasi, ang target din po ng gobyerno ay maabot din po ang mga nangangailangan ng ganitong klaseng tulong. pero ma'am, how about this yung mga, meron din kayo inisyatibo dito sa mga kwento na sinasabi na nung nagbagyo daw, ma'am, binigyan nyo sila ng shelter. Ibig ko sabihin, ma'am, kung let's say nagbibigay ayuda din kayo yung sa mga let's say nasiraan ng bahay dahil sa bagyo, binibigyan po ba ninyo sila ng mga material o yung parang ayuda na lang po ang binibigay nyo, pinagkakaloob? Oo, yung shelter po isa sa pangangailangan din ng mga na-display. So either temporary shelter doon sa kung saan sila lumikas habang nandun pa po sila. So posible pong temporary shelters yan, no? Meaning mga tent, meron po tayong modular tent na pwedeng ilagay sa mga gymnasium na may bubong or sa mga eskwelahan kapag wala na pong ibang facility. Pero pag bumalik na po rin sila sa kanilang kabahayan, kapag natapos na po yung displacement, kailangan din po silang tulungan, lalo na kapag natural disaster, na nasira po yung bahay, or kapag armed conflict, tinamaan naman ng mga bala or bomba, kailangan po silang tulungan din doon. So meron din po tayong cash na emergency shelter assistance. Pwede po siyang bigyan ng cash or voucher. Ang total maximum amount po ay 40,000 pesos. Magkano, ma'am? 40? 40 po ang pinakamalaki. Ba, malaki din yan, man. Opo. At the same time, may panahon po kasi bahagi nga po yung shelter as right po, no, na dapat protektahan din ng MSUC. Meron din po tayong naging housing program, ay housing project in some areas. Pero ngayon po dahil ang Ministry of Human Settlements and Development na isa ring ministry tulad namin dito sa BARM, sila na po ang mas tumututok na, no, doon sa mga permanent housing programs kasama po sa mga nadi-displace na mga kababayan. Pero dadaan sila sa masusing yung let's say panayam. Yes, oo. Yes po. Bina-validate po natin yan with our workers on the ground and also the local government dahil
dapat ma-triangulate po, ma-counter-check po yung mga claims din ng mga gusto pong mag-avail ng ating programa. Sino pa ho, mama, tanong ko lang, kasi napakaganda ng programa nyo, mga proyekto, mga tulong pinansyal. Tanong ko lang, ma'am, sino po ang, let's say, na isa sa mga tumutulong sa inyo para maging successful at or either matagumpay ang pagtulong sa mga kapwa ninyo Muslim dyan na mahihirap? Well, una po, bahagi po kami ng Bangsamoro government. Yes. So, isa po kaming, di tulad po sa ibang rehiyon, no, na ang meron tayo ay mga administrative region. Dito po sa BARM, dahil po sa isang batas na naipasa, nag-create po tayo ng government. So, hindi lang po MSSD ang naririto. Marami po, 15 ministries po kami na tumutulong sa mga iba-iba under our different mandates. So, meron po on education, meron din po on health, agriculture, housing, yung human settlement, sinabi po natin kanina, public order and safety, public works, among others. So, isa po siyang effort ng regional government na mabigyan po ng kaakibat na tulong ang ating mga constituents kasi nanggaling po tayo sa mahabang kasaysayan ng gera. Yes. So dahil po nagnegosasyon between the Liberation Front, yung nakipaglaban po ng mga Moro na grupo dito, at ang gobyerno ng Pilipinas, nagkaroon po ng kasunduang pangkapayapaan at kung ano po yung naipagkasunduan doon, yung malaking bahagi po noon nailagay sa batas na nag-create na nga po ng Bangsamoro government. So, ito po ay tulong ng Liberation Front at ng mga tao dito sa Bangsamoro government. At the same time, ng national government din, ma'am, kasi yung block grant na nakukuha po namin na nagpopondo nitong mga programang ito ay nakukuha rin po sa share ng national taxes at duties na iniipon po, kinokolekta ng national government. Okay, ma'am, no? Ang ganda. Talagang no, saludo ako sa inyo, no? Nung nariyan ako, marami kayong natulungan, meron pang, eto ma'am, masabi lang at maikwento nyo po dito sa ating tagapakinig. Yung sinasabing isa sa mga naging isang may breast cancer, ma'am, na natulungan ninyo, lubos-lubosan ng pasasalamat sa inyo. Opo. Well, una ma'am, gusto ko lang sabihin na sana yung pasasalamat niya hindi sa amin personally. Yes. Dahil ang pera pong yan ay pera naman ng taong bayan. Inaayos lang po natin yung mga programa para ma-disenyo yung mga programa para ma-access po ng mga kasamahan natin dito sa ating komunidad. Pero tama po, under yung sinabi ko po kanina, yung Bangsamoro Critical Assistance, Response to Emergency Situation, ay yun po yung na-access ng mga taong nasa krisis. Tulad niyan, nagkasakit ka ng cancer, all of a sudden, kung ano man yung perang meron kayo, galing sa inyong pagsasaka or sa iyong employment, mauubos po yun, makukuha yun ng gagastusin nyo sa chemotherapy, sa surgery, sa pag-hospital, sa gamot. So, yun po yung inilapit niya sa atin at nabigyan naman po siya ng tulong dun sa kanyang hospital. Nasagot yung bahagi ng kanyang hospital bill. And then, after that, nung nakapag-chemotherapy na po siya, nagkaroon din po siya ng access din sa medicine. So, every 3 months po, nakakakuha po siya ng another 10,000 para doon sa maintenance na medicine. At the same time, yung anak po niya na nasa kolehiyo sa panahon na yon, nag-access din po doon sa Abaca, yung programa po natin para sa edukasyon ng mga kabataan mula elementary hanggang high school. So, overall, mukhang on the way to recovery na po sana si ma'am at sana yung anak niya rin po
tumulong na rin, no? Eventually, dahil nakatapos na, Oo. cum laude pa nga po ang anak Wow. niya. Mm. After gumraduate, makahanap po sana ng trabaho at matulungan yung kanyang pamilya. Well said. Kasi alam mo, ma'am, napakaganda ng kwento niya kasi until now, habang hindi pa siya nakaka-recover, panay ang tulong po mula sa MSSD. So ma'am, matanong ko lang, meron din ba kayong nangyayari dyan o experience na lumalapit sa inyo tungkol humihingi ng legal aid, lalo na dun sa mga violence against women? Mhm. Yes po. Kasama po yan sa ating mandato na tulungan yung mga victims of vow and other gender-based violence. Pero sa legal services po, pwede po namin silang i-refer. Una, yung psychosocial intervention, una po natin ibibigay sa kanila kasi hindi naman pag nabugbog, ang unang iisipin ay mag-file ng kaso. Minsan, ang problema pa niyan kung paano niya iproseso sa sarili niya, no? Kung ano yung nangyari sa kanya. So, yung psychosocial support po, nabibigay po yan ng ating social workers. Nare-refer din po siya, nasasamahan po siya sa mga iba-ibang ahensya na pwedeng makatulong sa kanya. Tulad ng sa police, para lang maitala yung ma-document at ma-report po yung paglabag sa kanyang karapatan. At kung dadaan na po siya sa korte, pwede rin po ang ating iba pang ahensya. No? Meron po tayong Bangsamoro Human Rights Commission dito. Meron din po tayong, of course, yung prosecution office na nasa sa kabit naman po ng DOJ, ng national government. Meron din po tayong konting pera para i-refer siya sa private lawyer kung kakailanganin po niya. Kasi yung labas na po sa aming kakayanan as social welfare agency, yung paglo-lawyer sa bawat tao na nangangailangang dumaan sa justice system. Pero meron po tayong pera para sa referral sa tamang mga professional tulad ng mga doktor, mga police, ng mga abogado, at iba pa pong therapist na depende po. Hello, ma'am? Yes, ma'am. Oo, Opo. nawawala po. Sige po, tuloy niyo po, Ay, ma'am. sorry. Opo, yun po, no? Pwede pong ma-refer siya sa tamang professional, ma'am, tulad ng abogado. So, hindi naman sa public attorney, no? Sa private. Pwede rin po, pero pag nag-prosecute po kasi siya, mas malamang sa prosecutor po. Although may option din po siyang kumuha ng isang private lawyer. Okay, ma'am. Well said, no? At any parting message para sa inyong mga kababayan dyan at lalong-lalo na dito sa ating tagapakinig sa Luzon, Visayas, and Mindanao? Well, una po, nagpapasalamat po kami kay Ma'am Vance at yung iba po nating mga journalist sa print, sa radio, sa TV, na pumunta po dito sa BARM sa aming imbitasyon. Kasi gusto po namin makisalamuha din sa mga mamamahayag para ipakita rin po kung anong nangyayari na sa BARM. Kasi noong 2018 po, nagkaroon po tayo ng plebisito para maitatag ang isang Bangsamoro government. At tulad ng nasabi ko, hindi po ito maitatayo na kami-kami lang dahil joint project ito ng national government at ng mga liberation front na nakipaglaban po para sa aming right to self-determination. Ito po nating ibigay, ipahayag sa ating mga kababayan ano nang nangyayari dito, paano po tayo nag-gobyerno, ano po yung mga challenges at paano natin ito pinakaharap. So, yun po ang aming mensahe na kami ay bahagi pa rin po ng Pilipinas. Kami po ay nagsusumikap na maitayo ang aming mga sarili matapos ng ilang dekada ng gera at displacement. At sa amin naman pong mga kababayan, magkakaroon po tayo ng bagong set of officers, no? First election po ay magaganap sa taong ito, sa Setyembre. At sana po ay laging makipagtulungan sa Bangsamoro government kung sino po ang umuupo para po maging matagumpay ang ating pag-exercise ng ating mga kapangyarihan
bilang autonomous government dito po sa Bangsamoro. Well said, ma'am, no? Para sa kaalaman ng lahat, very peaceful po ang place niyan. Lalo na sa Maguindanao, Mamasapano, saka dyan sa mga pinuntahan po nating iba't ibang lugar. Yes, ma'am. May panaka-naka pong pangyayari pero inaayos po natin sa tulong ng ating kapulisan at ng mga sundalo. Okay, well said, ma'am. Siguro by next time, no? At muli ko kayong makakapanayam. Sana po, no, ma'am? Mapagbigyan nyo kami muli. Opo. Yes po. Maraming salamat, Ma'am Van, sa inyong tulong at pagbibigay ng plataforma sa aming boses. Okay, well said. Ayan, napakinggan po ninyo si Attorney Raisa, no? Minister ng MSSD ng BARM. Yon, okay.